Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So makikichismis tayo uli Nag-issue ng statement both Maris Racal at Anthony Jennings, no. So kahapon na-reactan natin yung post ng isang hindi naman nagpakilala kung sino 'yon na ini-explain itong side nito ni Maris Racal. Yung kung paano nangyari, kung ano yung istorya daw, 'di ba? Di umano daw, hindi daw si Anthony yung hiwalayan nilang dalawa ni Rico Blanco. Putya, nagiging showbiz ako. Kasi ang dami kasing nag-forward sa akin itong video na to. Follow up daw. Anyway, pakinggan natin Kasi sabi doon sa kahapon, 'di ba, hindi naman daw si Anthony Jennings yung reason ng hiwalayan nila ni Rico Blanco. So play natin 'to, mga men. Ano ba itong sasabihin na 'to? Hindi ko pa napapanood 'to talaga, promise. Ngayon ko pa lang mapapanood 'to. Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Today, I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I want to say sorry for everything that I have done. It all started last June of 2024. I was in a very dark place. I was lonely. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. And I knew that was wrong. I came clean right away. I told my ex everything. And I admitted things to him. And then we broke up. Ito, kita nyo ha, conflicting ito doon sa sinabi kahapon eh. Kasi hindi ko na makita itong mga post na to, natabunan na ng ito yung kahapon. 'Di ba? Bakit naging ganito itsura? Wait lang. Ito yung kahapon. Ang sabi kasi dito, A was really out of the picture and hindi siya yung reason why they broke up. Yun ang sabi kahapon. Tapos ngayon babaguhin na yun pala yung reason ngayon kung bakit sila naghiwalay. Conflicting Hindi, conflicting ba? Hindi, paki-analyze kasi sinabi dito sa post na ito nung Anonymous na nag-explain kahapon, A was really out of the picture and hindi siya ang reason why they broke up. Hindi daw yun ang reason kung bakit daw sila naghiwalay ni Rico Blanco. Pero dito sa sinasabi ni Maris Racal ngayon, inaano natin inadmit daw niya then, di ba parang parehas lang? Tamo. Hindi, gusto ko malaman, baka mali ako. So kasi ang pinalilitaw kahapon, may problema na silang dalawa ni Rico Blanco. At out of the picture daw sino yung A na yung shota si Anthony A. 'Di ba? Out of the picture daw yun, hindi daw yun yung reason kung bakit nag-broke up sila. Dito sinasabi niya, and I knew that was wrong. Tamo. I came clean right away. I told my ex everything. And I admitted things to him. And then we broke up. Diba? Inamin niya din yun na reason. Hindi, gusto ko malaman yung nyo. Conflicting Ito yung time na, basta mamaya mag-o-opinion ako dito. Pakinggan muna natin. It wasn't easy. It was
very hard for me, too. I announced the breakup. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back a truth. Yun yung totoo. I wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened. I was working every day for days straight, weeks straight, months straight. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. Mind you, I was in a very lonely. Laglagan na ano. So parang sinabi daw sa kanya ni Anthony na anong sabi? The same thing. I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. What do you mean? Nakipag-break din siya sa girlfriend niya, ganon? Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. And I was so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Aaminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. Wait. Hindi ko kasi alam, magka-love team ba sila? Hindi ko actually, ngayon ko nga lang nakilala tong Maris Racal na to eh. Nung nagkaroon ng issue na to, tulungan niyo ako, ayoko na mag-research dito eh. Yung Anthony at ito ba, magka-love team ba to? Magka-love team ba to? Kung magka-love team to, ano yan eh, minsan, ano yan parang ano yan eh, part na ng business yan na kailangan maging sweet kayong dalawa kung magka-love team kayo. Tama. Yan yung sinabi ni Liza Soberano sa interview sa Hollywood. Na ang culture dito sa Philippines, let's say, di ba, sino may yung kalab team ni Liza Soberano? Hindi ko kasi alam yung mga yan pero napanood ko. Napanood ko yung interview. Parang culture kasi sa atin dito yon sa show business na ikaw, pag may kalab team ka, ang obligasyon nyo kasing dalawa magkalab team, pakiligin yung yung mga fans nyo eh. So, kailangan maging sweet kayo sa isa't isa. Tama? Kailangan maging sweet kayo sa isa't isa sa harap ng maraming tao. At trabaho nyo kasi talaga yon, yung maglandian sa harap ng tao. Dahil yun kasi yung puhunan nyo para magkaroon ng spark yung mga movie na ginagawa nyo. Parang mararamdaman ng audience nyo na totoo yung chemistry nyo. 'Di ba? Parang pagka sa likod ng camera, ganun kayo. Parang nagwo-work kasi eh. 'Di ba? Nagwo-work kasi yung tambalan niya pag ganun kayo eh. Kaya nga 'di ba, pag halimbawa may movie kayo na magka-love team kayo tapos sasabihin na oy, sa totoong buhay ba, kung liligawan ka ni Anthony, ito kunyari lang to, liligawan ka ni Anthony, may pag-asa ba si Anthony? Siyempre, ikaw naman sabihin, oo naman, kasi si Anthony, tapos kikiligin yung tao. Mako-curious kasi dun sa
sa magiging chemistry niya. Kaya ang mangyayari, parang marketing yun sa mga movies niyo, sa mga palabas niyo eh. 'Di ba? Pero kung iintindi mo, part ng business kasi ng ano niyo yan, nature ng business niyo. Yan ganyan, 'di ba? Tsaka yung nangyayari sa inyo na yan, ito, yung nangyayari sa inyo na yan, sa tingin ko nangyayari na dati yan. Yung panahon nila, di ba ganyan din yung kay Dingdong Dantes at Marian Rivera? Hiniwalayan si Karil, tapos si Marian Rivera naman hiniwalayan si yung isa, may boyfriend si Marian Rivera. Hindi ko na naabutan yun Kaya lang na-research ko. Ang kaibahan lang kasi ngayon, masyadong advanced ang technology ngayon. Kasi nung dati, pwede nyo kasing i-cover up yun eh. Pwede nyo i-cover up yun. Kasi hindi naman, ang mga cellphone nung araw, ang kwento kasi sa akin ng kuya ko nung araw, ang mga cellphone nun, yung mga black and white, hindi pa uso ang screenshot nung dati. 'Di ba? Nung mga unang panahon. Ako inabutan ko na yung mga touchscreen na eh. 'Di ba? Yun na yung generation ko eh. Pero yung dati, siguro kahit nga yung mga 90s, yung panahon pa nila, sino yung mga tito-tita diyan, yung mga kapanahonan nyo na love team nung araw? Sino nga, kunyari, pwede pa ko alam mo, kunyari. 'Di ba? Nangyayari na yan dati noon. Nagkataon lang, yung panahon mo ngayon, advance na. Kasi nung dati, pwede mo i-dismiss yun as rumor lang eh. Na, hoy, bakit mo, let's say, sino ba yung mga love team nung araw? Search nga tayo ng mga 90s love team nung araw. Hindi ko kasi alam yung mga love team nung araw eh. Pinoy love team 80s. Di ba napapansin mo, most of them, nagkakatuluyan eh. Yung mga love team nung araw, o katulad nito ni Gabby Concepcion at ni Sharon Cuneta. 'Di ba? Kung tutuusin, love team lang yan dati nung araw. Talagang nagkakaroon talaga ng mabutihan diyan. Noon pa yan. Pag magka-love team kayo, 'di ba nagkaanak pa nga itong dalawa na to, si Casey Concepcion. Ayaw ko dito kay Judy Ann, hindi ko nakapanahonan to sila Judy Ann eh. Tsaka si Wow. Ewan ko kung may nangyari ba dito ng dalawa na naging sila. Pero nangyayari na yan noon pa. Kaya lang, syempre, pag may chismis na, na let's say, halimbawa lang halimbawa may boyfriend doon si Sharon Cuneta. Then, hiniwalayan niya dahil kay Gabby Concepcion. 'Di ba? Pwede silang mag-made up ng story noon eh. Sasabihin ni Sharon Cuneta, halimbawa lang sasabihin niya kasi yung ex, parang ganito ang dahilan kunyari, no? Kasi yung ex niya manipulator or kung ano-ano man yung problem. Pwede, may kalayaan silang sabihin ng gusto nila dahil wala namang screenshot nung araw. 'Di ba? Wala namang, ngayon kasi recorded na lahat ng gagawin mo ngayon eh. 'Di ba? Kaya ito nangyari kay Maris Racal kasi na to, wala lang talaga siyang kawala dito sa pero noon pa nangyayari yan. Noon pa yan. 'Di ba mga tito-tita diyan? Yung mga kapanahunan ng nanay ko diyan. He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, I was confident to act a certain way around him. Wait. Follow up lang to, no? Follow up. Pabago-bago ako ng Pabago-bago ako ng decision. Pabago-bago ako ng decision. Medyo napepekean ako dito sa apology na to. Kasi habang nag-e-edit ako ng video, kanina, nabasa ko yung mga screenshot. May mini-mention doon na paki-delete yung message.
Paki-delete yung message at yung yung sa next life daw, pwede sa next life. Ngayon, ang tanong ko, kung hindi mo alam na sila pa nun, bakit pinapa-delete mo yung message? 'Di ba? Ibig sabihin, aware ka, kung alam mong single si Anthony, bakit mo pinapa-delete yung message? Doesn't make sense, ano? Yung sinasabi niya. Anyway, continue tayo dito sa reaction video. him on this Laglagan eh, no? Laglagan? because in the eyes of the people there, we were both single. Araw-araw kami nagtatrabaho and So parang ang nangyayari dito, nakikita ko, parang pinipilit niya isalba yung sarili niya dito. Feeling ko. Ngayon, yung iyak niya ba na yan totoo? Feeling ko totoo naman. 'Di ba? Kaya lang yung statement niya parang ginawa ng iba. Sa totoo lang, feeling ko yung pagharap niya na yung pinilit lang siya eh. Bakit siya pinilit? Pinipilit kasi na masalba pa yung karir niya. 'Di ba? For me, dapat kung hindi ka pahalata, kasi fresh pa yung ang lilitaw kasi niyan, nahuli ka lang kung hindi hindi ka aamin kung hindi ka nahuli. Parang gano'n ang style. 'Di ba? Tush! O hindi ako tinamaan doon kayo Huhuli ka lang kung hindi ka naamin. Tapos parang ganoon ang dapat kasi anong nangyari dito. Irreversible na kasi yung nangyaring damage eh. Dapat pinagpahingan nyo na muna to. Siguro may existing project to, Kaya kailangan niya, pinilit siyang magsalita. 'Di ba? Pinilit siya magsalita, kaya may existing project siguro to. Pero for me, kasi nagmumukhang peke, I know, siguro totoo naman yung sinasabi niya siguro, yung feelings niya, totoo. Pero parang pinilit lang talaga siya magsalita. Kung galing sa sarili niya mismo yung nagsabi, pwede naman. 'Di ba? Pwede namang galing sa sarili niya yung sinasabi. Kaya lang, napipilitan lang siya. Yun ang tamang term. Hindi ito scripted, feeling ko. Pero feeling ko napipilitan lang talaga siya. Kasi siguro sulsul din niya ng manager niya siguro. Or kung sino man. Para talagang ma-save yung career. Dahil, di ba, bumibitaw na yung mga, yung mga ini-endorse niya na produkto Di ba? Malaki na yung nalulugi. Kaya lang, mas lalong, mas lalong damaging ito dun sa, unahin muna sana natin yung yung mental health nito. Kasi mahirap itong pinapagawa nyo dito kay Maris Racal September came. We went to Italy for our shoot sa teleserye namin na Incognito. And that Naipalabas na ba yan? Hindi pa. start na naging deep yung pagkakilala namin sa isa't isa. I really fell. Nung pauwi na kami ng Italy, it was my birthday. And we were stuck at the airport. The whole day. He would say things to me that are sweet. He would say promises. We would tell promises to each other. And then nung pauwi na ng Italy, I felt so happy that I had to post something on my IG story just to appreciate him during that day. Hindi kasi showbiz kayo Nangyayari din sa ibang magka-love team yan Kasi maybe noon dati, wag mo i-justify yun. Pwede mo kasing sabihin na showbiz yun Ganyan din naman dati nung araw. 'Di ba?
kailangang papaniwalain nyo kasi yung audience na ano. Hindi ha, ito, nasa konteksto ako na sila ay magka-love team. Tama? Pero yun ba, magka-love team ba talaga? Kung hindi sila magka-love team at nagpo-post ka ng ganon, eh, yari ka nun. Di ba? And then pagka-uwi ko, I think that the next 2 days, I saw a post or reposts ni Jam on TikTok. Nakita ko lahat yun. Jam? Sino yung Jam? Yung girlfriend ni ano? Bakit mo kilala yon? Wait lang ha. Sino ba yung ano? I-research ko nga yung... Sino ba yon? Sino yung ano? Ba't kilala mo? Bakit kilala niya? Akala ko ba, alam mo, walang girlfriend tapos ngayon kilala mo kung sino yung Jam? Bakit mo siya kilala? Wait lang ha, artista din ba yung Jam? Hindi. Hindi ko na-gets yung... At that time, yung time frame na yun, nasa screenshots din na nangamusta ako. I said, kamusta si Jam? Nangamusta ako kay Jam. It wasn't because dahil alam ko na sila pa. Dahil alam ko na she was going through something and Anthony had to take care of her. But at that time, Malabo, natatrabaho no? pa rin kami and he would still be the same way to me. I would ask him. God knows I asked him. Nagkabalikan ba kayo? He said no. Do you still love her? He said no. He would say things na ako yung gusto niya and all. I really asked him so Inaano to, parang dinidiin yung lalaki, ano? many times. And then the first wave of bashing on TikTok. Masakit yun para sa akin. I asked him, when are you gonna release a statement na wala na kayo? When? Because in the eyes of the public, you are taken. But I know that you're not. And you would be very sweet to me. When are you gonna release a statement? He would tell me he was waiting for the right moment. I didn't want to be pushy. I didn't want to aggravate things. So I waited and kept quiet because it wasn't my story to tell anyway. I kept quiet. October passed. We were working still every day. And then Halloween. It was the very first night we went out na medyo sweet kami sa isa't isa. The next day, Jam posted on her Instagram story. There were no names mentioned. There were no names, but people were insinuating that it was Anthony and I. So the waves of bashing. Yun ang ano, yun ang ano tawag dito? Yun ang technique din ng mga vlogger na pagbabatiin yung sponsor, 'di ba? Walang name. Kasi 'di ba, hindi nila pwede sabihin na siya ay nagbigay. Nagbigay. Generic na lang yung bate, 'di ba? Came again. I asked him again, when are you gonna release a statement? God knows how many times I begged for a statement. I begged him to fix this because I was so tired of getting bashed. He said, wait, he's waiting for the right moment. Kung ako sa'yo, nag-release ka rin ng screenshot no? 'Di ba? Kung ako sa'yo, nag-release ka ng screenshot. I waited. I still kept quiet. I really wanted to speak up. But it wasn't my story and it would look
I would look really pathetic. Days went by. Pero ginawa mo na ngayon, no? Kind of incognito happened. Sayang yung project nyo, Released the man. statement. Wait lang ha, na-showing na ba yung incognito na yon? Tingnan nga natin. Incognito. ABS-CBN. Tingnan nga natin. November 29. Tingnan natin to incognito kung kailan to. Nako, magpi-premiere pa lang pala to sa January 20, 2025 eh. Ayun lang. Yun lang. Magpi-premiere pa lang pala 2025. Hindi, feeling ko naman, ito kasi minsan, alam mo ang culture sa showbiz, feeling ko sa bagay sa US ganyan na rin eh. Pero nung araw, 'di ba? Sa US hindi kung ako sa netong incognito na to, i-capitalize nila 'yan. Yung controversy na yan. Feeling ko mas lalo silang panonoorin dahil sa controversy na 'yan. Mako-curious yung mga tao na na kung ano yung chemistry nila doon. 'Di ba? Baka nga mamaya lang to marketing stunt ito ng incognito eh. 'Di ba? Hindi natin alam. Kaya lang syempre nawalan siya ng endorsement no. Hindi naman na sinadya nilang mawala yung endorsement noon. Pero hindi, feeling ko sinasalba siya dahil sa incognito. Ipapalabas pa lang. 'Di ba? It was too late. Because Ano ba siya doon, kontrabida? Kung kontrabida siya doon sa incognito, magwo-work 'yon. Pero kung bida siya doon, ewan ko lang. I was slowly distancing myself from him romantically. The infatuation and the attraction died. But thank you for the statement. I thought everything was... Hindi na kasi madaling i-cover up ngayon yung mga panahon ngayon no? Okay. Ilang days nung lumipas. Kasi alam niyo nung araw, may mga love team nung araw na pagka may nangyari doon sa isa, pwedeng i-cover up lang eh. Nung dumating yung technology na yan, mahirap ng i-cover yan sa mga tao. 'Di ba? Kahit ordinary citizen, pwede kang mailantad, 'di ba? The screenshots. When I read it, it was 10 p.m. on a Tuesday night. When I read it, I was gutted. I was shocked. I'm truly embarrassed. Dahil nakita ng tao lahat yun without my consent. Against my will. Naku, mukhang may magdedemanda mukhang may Ito, napanood ko kay Kayo ko ba napanood to? Napanood ko kay Kayo. Tama ba? Pagka, pwede pala daw maglabas ng screenshot. Pero, hindi maglabas. Pwede kumuha ng screenshot. Yun ang term. Kasi nalilito yung mga tao no. Pwedeng kumuha ng screenshot kung gagamitin sa investigation legally. Nagbago na ba? Di ba dati nung araw, kahit evidence hindi pwede yon. 'Di ba? Kasi anti-wiretapping law, 'yun nangyari kay Gloria dati noon. 'Di ba yung ngayon kay Gloria noon, yung sa Comelec noon, nakalimutan ko na. Hello Garci, 'di ba? Tapos yung may mga pa. Dati sa anti-wiretapping law, kahit sa
gagamiting evidence, hindi pwede nang walang permiso yung ano. Pero ngayon, updated na yung batas. Pwede ka pwede ka mag-screenshot or gamitin yung screenshot kapag ka sa investigation gagamitin. Pero hindi pa rin siya pwedeng i-post in public. 'Di ba? Hindi mo pa rin pwedeng sablay ka pa rin sa anti-privacy law nun. Pero pwede na siyang gamitin as evidence ngayon. Yung screenshot. Legally legal. Pero pagka ilalabas mo sa publiko, 'di ba? Bawal pa rin naman. I read the screenshots over and over and over again. Ang pinaka na-shock ako dun, I read it. It was the perfect narrative. That there was this other woman. That there was this apologetic boyfriend. And the avoidant boyfriend towards the other woman. Nilalaglag niya talaga, no? That's the narrative. That's her side of the story. And there's nothing wrong with that. But this is... Sa bagay, ang mali na naman dyan, lalaki no? Di ba? Usually pagka ganyang issue, ang nagsusurvive ang karir babae Yung lalaki, forever villain na yun My side. This is my side. And I've been reading those screenshots. Doon ko napagtagpi-tagpi lahat na kaya pala hindi siya makapag-release ng statement. Dahil sila pa pala this whole entire time. I didn't know. I was in the dark. I didn't know. I had no idea. God knows. Ilang beses ako nagtanong. Pwede siguro nag-meeting sila niyan, Kailangan may isang sumalo ng... Hindi kayo naniniwala kayo doon? 'Di ba? Kilala niya kasi yung Jam Kilala niya 'di ba? Pero feeling ko dito nag-meeting sila dito Na sinong pwedeng malaglag sa inyong dalawa. Kailangan may malaglag sa inyong dalawa. Kailangan may managot. 'Di ba? Hindi pwedeng parehas kayo dahil may investment sa inyo ang kumpanya. Pero kailangan isa sa inyo may malagot. 'Di ba? Pag nag-survive kayo parehas, pwede. Pero pagka hindi, kailangan mayroong isa na magsa-sacrifice. Siguro si Anthony yung Ilang beses ako nanghingi ng statement. Doon ko rin na-realize bakit ganun yung reactions ni Jam. Now, I get her. I get her pain. I get her wrath. I get her anger. Kaya pala ganun. Because she was clueless about everything. I was clueless about everything. We both believe kung anong mga nasabi patay sa kang iba yung sinabi Anthony. sa kanya. And I can attest that iba yung sinasabi sa akin. That's my side of the story. Ano yun? Hindi man lang sinumbong yun ng mga kasamahan mo? Ako nga sinumbong ni Hiwaga Di ba? Hindi naman nangyari yung ganyan. I have so many things to say. Hindi ka ako makapaniwala. Papahinga pala ako ganito sa buhay ko. So to the public, I am sorry that you got to see that very intimate side of me. Dito nagkakaroon ng problem. Nag-sorry siya sa public lang. So meaning, ang reason lang nito ay maging maganda lang siya sa paningin ng publiko. Kasi parang nababasa ko na doon sa comments kasi, bago ko man panoorin to, hinihintay nila yung sorry dun sa Jam. Diba? Ganun talaga ako pag nagbigay ng pagmamahal. It was supposed to be private. It was supposed to be
a private, intimate thing. I'm sad. I'm sad na nakita yun ng tao. And yes, I don't want to play the victim here. Nagkamali din talaga ako. And I want to say sorry to those people I have hurt. Idirekta mo, men. Kung sino. I reached out to Jam. Nasabi niya naman pala. Ano sinasabi niyang walang sorry daw sa Last November, involved. I did not get a reply. I think that was last November. November pa pala. Hindi, teka, wait, no. Sa bagay, bago lang no? Bago lang pa. Kailan ba nag-leak yung Akala ko kasi yung November, medyo matagal-tagal. Bago lang pala kasi 7 pa lang pala ngayon. 'Di ba? Bago pa lang pala. Because I wanted to know what's up. What's up? So, I'm sorry. Most especially, I'm very sorry. I'm truly sorry to those people who supported me for 10 years. Alam nila lahat na ginapang ko yung career ko. Mapunta lang sa kung saan ko gusto. Oo nga no. May maraming babae na na gagawin ng lahat mapuntahan lang yung kinalalagyan mo ngayon. 'Di ba? Pero shit happens no sa buhay ng tao. Wala nangyari na yan hindi mo naman maibabalik ang oras, 'di ba? Feeling ko naman lilipas din yan. Ika nga ni Diwata, lilipas din yan. Mabibigyan ka pa rin, naniniwala naman ako. Mabibigyan ka pa rin naman ng chance. Ako lahat. Diba? Pinaghirapan ko lahat sa tulong nila. Si Wally Bayola nga, di ba? Kung tutuusin, mas karumal-dumal yung nag-leak nun. May nag-comment kasi kahapon sa akin, si Wally Bayola daw Nagagawa ko yung mga gusto. Lang talaga, need lang talaga ng time na mahil yan. Where am I gonna go? I don't know saan ako papunta. Yung dignidad ko, hindi ko na mahanap. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Hindi ko alam anong gagawin ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. But I can assure you, tuloy pa rin ako. Tuloy pa rin ang laban. Magtatrabaho pa rin ako kahit mahirap. Oo, tuloy lang. Kasi dun ka rin naman maghihil Need nating harapin yan di ba? Kasi lalong pag nagtago ka, lalong masisira ang ulo mo nun. 'Di ba? Kapag ganun. Hindi pa rin namamatay yung apoy sa puso ko. I'm still looking for that little girl inside of me. It's hard to look for her now, but someday I get to find her. And I will be able to hold my shadows. What you saw was not a perfect human. I'm far, far from being perfect. What you saw was a human being. I'm just a human being. So, yung video naman nung kay Anthony. Hanapin natin yung kay Anthony.
So ito yon. Ito ba yan? May tingnan nga natin. Samantala, naglabas na rin ng pahayag si Anthony Jennings kasunod ng apology at public statement ni Maris Racal. Humingi ng tawad ang aktor kay Maris at sa ex-girlfriend niyang si Jamela Villanueva, Uy, ex pati na. sa anyay mga nadamay sa nangyari. Sa lahat ho ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Yun lang po. Sorry po ulit. Generic, no? Tuloy-tuloy. Anong reaction ng mga netizen? Hindi, parang feeling ko talaga yan nag-meeting yan eh. Nag-meeting yung mga yan. Kailangan isa sa inyo ang lumaglag. Parang mas mahalaga si Maris Racal sa kanila. Kasi si Maris Racal ang binigyan ng time na gano'n yung magsalita ng mahaba. Now, nung una, feeling ko scripted yung sinabi. Si Maris Racal. Feeling ko, scripted yung nangyari dun kay Maris Racal. Pero nakita ko nung bandang uli, feeling ko, totoo naman yung sinabi niya, kaya lang pilit. Pinilit. Yung feeling ko, hindi pa siya ready, pero pinilit lang. Diba? Sabi ni Senyora, less talk, less mistake nga naman. Kaya 22 seconds lang apology. Napanood ko yung kay Maris kanina, ang daming bash ng tao kasi ang dami sinabi. At least, yan simple lang, sorry daw. Kasuhan mo para madala. What you did was wrong, but what she did was also wrong, illegal. Oh yes, tama. Tama nga naman yun. 'Di ba? Sinabi din ng mga legally mali talaga yung ginawa nung nagkalat nung Pero in fairness kay Maris, nag-reach out daw siya kay Jam, pero nitong November lang, di daw siya ni-replyan. Malamang. 'Di ba? The real man mas piniling sirain ang sarili kaysa manira pa ng iba, which is obvious sa mga screenshot na alam naman ni Maris na may Jam siya sa buhay ni 'Di ba? Feeling ko nag-meeting yang mga yan. Nag-usap kung sino yung tatalon sa bangin, 'di ba? Well, ganun talaga ang buhay no. Yung mga ganyan. Pagdating kasi sa showbiz, normal yan. Normal yan. Actually, baka nga sa lahat ng tao, normal yan eh. Yung ganyan. Medyo na lang sa showbiz kasi nga, nakaharap sila sa public. Pero, kung ang gumawa niyan ay yung isang tao na nagyuyosi lang sa kanto, anong pakialam natin, di ba? Anyway, mga kababayan ko, comment na lang po kayo sa baba kung ano masasabi nyo. Maraming salamat po. Bye-bye.